Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Wala raw siyang magagawa para sumuko si Donald pagkatapos ng masamang idinulot ko. Hindi kaya. Sa bandang huli, sa isang iglap nang ay naalala niya ang isang taong makapangyarihan na hindi niya naisip noon. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Rose. Ika-11 kabanata. Ang maling pag-aangkin. Habang nagmumuni-muni si Rose Scott, nagsalita ang kanyang ama. Anak ko, wala akong nahanap na solusyon, medyo nababalisa nga ako kaninang umaga. Nalulungkot ako na ibibigay kita kay Lucille Brennan na may halong galit. Huwag kang magalit sa akin, please. Lalong namula si Rose sa sinabi ng kanyang ama. Anong pinagsasabi niyo? Lahat ng kaibigan ko ay nakikinig. Sabi mo binigay mo ako kay Lucille. Paano mo nasabi iyon? Bulalas niya. Namula ang mukha ni Rose, tumayo siya at naglakad ng ilang hakbang para personal na sagutin ang tawag. Papa, hindi ikaw ang nakahanap ng solusyon? Tanong ni Rose. Kung mayroon akong sapat na solusyon, sa tingin mo, hahayaan kong magpalipas ka ng gabi kasama si Lucille. Napapikit si Rose at huminga ng malalim. Itinutulak pababa ang mga sumpang bumabalot sa kanyang lalamunan. Pwede bang wag mo na itong banggitin kahit kanino? Alam na ng mga kaibigan ko at ngayon lang kami nakikinig. Pinahiya mo ng husto ang iyong anak. Ano, nandyan lahat ng kaibigan mo. Pero hindi ko kasalanan. Rose, bakit hindi mo binanggit bago ka tumawag? Tanong ng kanyang ama. Napahawak si Rose sa kanyang noo. Bakit hindi mo nabanggit? Akala ko sinusubukan mo lang ipakita sa harap ng mga kaibigan mo na may koneksyon ka at nakahanap ka ng solusyon. Akala ko nagyayabang ka na naman. Isa kang arrogante, ikaw ang dahilan ng iskandalong ito. Bulalas ng kanyang ama. Hoy Rose. Maaaring tinulungan ka ng isang kaibigan mo na makahanap ng solusyon. Isang kaibigan, lumingon si Rose at sinulyapan ng ibang tao sa paligid ng mesa. Ito ay imposible. Malamang dahil sa isang kaibigan. Malaking pabor ang ginawa nila sa atin. Kaya dapat pasalamatan mo sila. Sabi ng papa niya. Okay, ibaba ko na. Mas casual ang ugali ni Rose ngayon. Possible na isa sa mga kaibigan mo, possible na sabi ng kanyang papa. Pinapasa man niya ang loob ko. Ang taong tumulong sa aming pamilya ay kamag-anak o malapit na kaibigan ng presidente ng Merchant Union sa New York City, na si William Chase. Ang bagay na ito ay tila nalutas sa pamamagitan ni William. Ang kaibigang ito ay hindi ordinaryong tao. Dagdag pa ng papa niya. Matapos ibaba ang telepono, si Rose ay naglakad pabalik sa dining table na may kain na hinala. Matapos marinig ang tungkol dito, lahat ay naging interesado. Sino kaya ang nakakalapit sa presidente ng Union? Napakalma ang ekspresyon ni Rose. Iniskan niya ang mukha ng lahat at sa wakas ay inilak niya ang kanyang tingin sa kanang bahagi na si Betty Thompson. Nakangiting tanong ni Rose. Betty, ikaw ba ang tumulong sa akin? Natigilan si Betty, humiling. At sinabing may pilit na ngiti. Papaano ako magkakaroon ng malakas na koneksyon? Binibiro mo ba ako? Bahagyang napaharap sa iba si Rose habang nagtanong muli. Hindi naman, medyo nakaramdam ng takot si Betty. Lumipat si Rose kay Stacy, na nakaupo sa tabi ni Betty. Stacy, ikaw ba ang tumulong sa akin? Hindi ako. Naubos ko na ang mga pabor ko sa lahat ng kamag-anak na maaaring tumulong. Sabi ni Stacy habang umiiling. Isa-isang binalingan ng tingin ni Rose ang bawat tao. Joe, ikaw ba? Ben, ikaw ba? Tanong ni Rose sa lahat, ngunit nang makarating siya kay Alex, nilampasan niya ito. Hindi siya sigurado sa iba, sa isip niya. Pero itong si Alex, itong tanga na naglakas loob na pumasok sa Metro Sky Bank na walang card. Siya ba? Ano ito, Joe? Kung gayon, sino ito? Bumaba ang tingin ni Rose habang seryosong pinag-iisipan ang tanong na ito. Isang pangalan ang sumagi sa kanyang isipan, na parang kidlat. Zane. Bukod sa mga tao dito, ang tanging na-contact ni Rose, ay si Zane. Si Zane siguro ang tumulong. Kinuha ni Rose ang phone niya at tinawagan si Zane. Siya ba? Paanong nagkaroon ng relasyon ang kanyang pamilya kay William Chase? Tanong niya sa sarili niya. Sagot ni Zane, habang si Rose naman ay nagdududa pa rin. Hoy Rose, kamusta ka na? Tanong ni Zane. Tinulungan mo ba ako? Hindi nagdahan-dahan si Rose sa pagsagot sa mga tanong niya.
Gusto niyang malaman muna ang sagot ni Zane. Nakiusap ako kay Papa pagkatapos mo akong tawagan. Sabi ng Papa ko, magkaklase sila noon ni President Chase. Kaya pupunta siya sa Merchant Union para subukan. Pero hindi ko pa natatanong ang Papa ko. Walang kasiguraduhan na sabi ni Zane. Ito ay tapos na. Ito ay ganap na nalutas. Natuwa si Rose. Zane, alam kong ikaw yun. Sinabi sa akin ng Papa ko na may nagpunta para hanapin si President Chase para makialam. Zane, maraming salamat. Ayos lang basta solved na. Ano ang mayroon upang pasalamatan ako para sa wala? Lumambot ang tono ni Zane. Alam mo rin kung gaano kalakas ang grupo ng Heavenly Lion. Kahit na mawala sila o mabankrupt. Siguradong hindi papakawalan ni Lucille ang pagkakataon na ito ng ganon-ganon lang. Tingnan mo, malaki ang naitulong mo sa akin. Nakaramdam si Rose ng matinding kirot sa kanyang puso habang iniisip ito. Lalong tumindi ang pasasalamat na naramdaman niya kay Zane at nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-isip ng ganyan, ngumiti ng mahina si Zane. Halika sa Rookie Lodge ngayon at ililibre kita dito. Magpapasalamat ako in person, masiglang anyaya sa kanya ni Rose. Pupunta ako kaagad. Sumang-ayon si Zane, iniisip ang kaakit-akit na mukha ni Rose na may bakas ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Matapos ibaba ang telepono, mayabang na nilingon ni Rose ang paligid. Nang marinig ng iba ang tungkol sa presidente ng Merchant Union ay nagulat sila sa isang taong maaaring naging kaibigan ang Pangulo ay hindi ordinaryong tao. Si Rose, may napakabuting kaibigan. Paanong hindi sila mainggit? Inaabangan nilang makita si Zane. Nag-aaral si Zane sa Preston University, at hindi siya kalayuan sa campus. Nang makarating si Zane sa Rookie Lodge at nakita ang ibang tao, na may mga tingin sa mga mata ng inggit, medyo naging kalmado ang kanyang puso at medyo mayabang ang kanyang ekspresyon. Si Zane ay may tangkad na 6 na talampakan at medyo chubby na may bahagyang oily na kutis hanggang sa maputi niyang mukha. Hi, Zane. Si Rose ay naglakad papunta kay Zane. May ngiti sa labi at hinawakan ang kamay niya. Nakatitig siya sa mga mata nito, na parang batang babae. Salamat, naantig ako na tumulong ka, noong kailangan kita. Napatingin si Zane sa kamay ni Rose. Marahan niyang hinawakan ang kamay niya at pinagmasdan ang kaakit-akit nitong mukha. Huwag kang magsalita ng ganyan, hindi big deal yun. Ngumiti ng matamis si Rose at hinila siya patungo sa mesa. Ang iba sa mesa ay napatayo nang makita nila si Zane na papalapit at nakatingin sa kanila. Si Zane ay may koneksyon sa pinuno ng Union, ng mangangalakal ng New York City. Kaya mas mataas ang posisyon niya, kaysa sa mga kaklase niya. Sa sobrang daming tao, bulong ni Zane sa sarili habang naglalakad patungo sa dining table. Nakaramdam siya ng labis na kasiyahan nang makita niyang nakatayo ang lahat para salubungin siya. Ibinaba niya ang kamay at nagtanong, bakit nakatayo kayong lahat? Pagkatapos magsalita ni Zane, umupo na silang lahat. Umupo ka sa tabi ko. Hinila ni Rose si Zane papunta sa upuan niya, pero napakalakas niya. Tinawag ni Susan ang iba na lumipat ng upuan, ngunit naramdaman pa rin ni Rose at Zane na masikip. Alex. Sabi niya habang binabanggit siya na lumipat. Nang ang lahat ay iniuusog na, ang mga upuan. Tumingin si Rose kay Alex na may madilim na ekspresyon. Nang lingunin siya ni Alex, ay nakaramdam ng hiya si Rose. Bakit hindi ikaw ang unang umalis? Hindi ko naman sinabi na pumunta ka. At ngayon halos malapit ka nang matapos kumain. Ang universidad ay hindi masyadong malayo. Kaya dapat ka nang bumalik sa iyong dorm. Hanggang dito na lang po muna. Sana ay subaybayan po ninyo ang ating istorya. Maraming salamat sa pakikinig. Hinihiling ko po ang inyong suporta sa ating munting channel.